Hello, magandang buhay. It's me, your bye. At ito na nga ang second and last day namin dito sa Chilong. As you can see, makikita niyo yung Chilong na landmark. Inspired yan sa Hollywood sign. O, diba? Kabog. Wow! At ito na nga, papunta na kami sa aming next destination dito sa Badusi. At dito nga, pupuntahan sana naman yung isa sa mga sikat na barbecue restaurant dito sa Chilong. At sa kasamaang palad, ay, sarado. Ay, buksan nyo to. Hindi kayo makakapayag. Babasuin nyo kami. Acting yarn. At wala na nga kaming nagawa kasi sarado talaga siya. So, eto, ninamnam na lang namin yung ganda ng views at sceneries na to. In-enjoy na lang namin yung moment kaysa magmukmuk, diba? Talaga namang napakaganda ng tanawin dito. Mafe-feel mo na parang nasa isolated island ka kasi bukod sa kakunti lang yung tao. Feel na feel mo talaga yung province vibes. Syempre, dito namin pinalampas itong old train station na to kung saan para kang nasa K-drama feels na anytime parang may darating na opa. Balak din sana namin pumunta dito at itry itong Shenao rail bike. Good for 2 person lang kasi per bike kaya sabi namin next time na lang namin itry since 3 lang kami. Pero sobrang worth it pag na-try nyo yun kasi marami na ako nakikitang mga videos na mga sumubok sumakay doon at grabe sobrang ganda ng mga dinadaanan niya. Since hindi nga namin siya nasubukan, naglakad-lakad na lang kami at nag-explore pa dito sa may bandang seasides kasi grabe yung tanawin niya. Ang ganda talaga. Amazing! Sumakto din naman yung panahon, pinagbigyan kami ng hindi sobrang init kaya perfect na perfect siya para magmuni-muni. Marami na din kaming napagkwentuhan about sa mga sarili namin, sa mga decision making namin, kung paano din kami nakarating dito. Sobrang grateful lang namin kasi na-experience pa namin yung mga ganito. Tulad nga din na sinasabi ko sa kanilang dalawa na hindi lang naman to about sa gala. Iba din kasi kapag nakaka-experience ka ng mga ganito na pwede mo pang gawin habang bata ka pa at yung kaya mo pa. Isa pa dyan, yung mga memories iti-treasured mo for life. Kaya lagi ko din sinasabi sa kanila na i-enjoy lang natin yung buhay kasi maikli lang to. Kaya live your life to the fullest, ika nga. Wow! Oops, tama na sa emote. Bago nga palang lahat. Sa time na to ay nagkaligaw-ligaw na kami. Sa pagka-overwhelm nga namin, nakalampas na kami sa station na dapat na pag-i-stopan namin. My gosh! Nakarating lang naman kami dito sa may Jufen Old Street. Napakalayo. Dito lang din namin na-realize na itong kinatatayuin namin ngayon is yung natatanaw namin nung nandun pa kami sa Badusi. Oh my God. Medyo naloka kami kasi sobrang layo lang pala narating namin. Hindi talaga dito yung destination na pupuntahan namin eh. Kung naaalala nyo yung iOcean, ayun yun, no, tanaw na tanaw dito. Parang kanina lang nandun kami tapos, hello! Dito na agad kami sa napakataas na to. My goodness! Sabi nga nila, kapag may mga bagay na hindi umaayon sa talagang plano nyo, baka dahil mas may maganda at much better na kapalit yon at mas worth it. Kaya, ayun, imbis na magnega kami, nag-just go with the flow na lang kami. Enjoy na lang namin tong lugar na to since maganda din naman siya, diba? Isa din nga pala to sa sikat na pinupuntahan ng mga turista dito sa Taiwan. Isa kasi siya sa mga malalaking old street night and day market dito sa Taiwan kung saan marami kang mabibili ng mga best delicacies dito sa Taiwan. Kompleto lahat siya mula sa mga pampasalubong, sa mga souvenirs, at mga must-try na pagkain. Wow! Siyempre, totalan dito na din naman kami. For the go, try na sa mga foods. Tulad nga na nabanggit ko sa part 1 ng vlog namin, pag may mga ganito talagang day or night market, hindi namin pinapalampas i-try yung mga nakikita naming masasarap. And sa bawat madadaanan mo talaga mabubusog ng gusto yung mga mata mo. Lalo na sa mga nakikita mo mga tinda nila, sa mga pagkain. Isa pang nakakatuwa dito is ang dami kong nakitang mga kababayan. Sana all. Mostly sa kanila is yung mga bakasyonista dito. Lalo na yung mga family na nakikita namin. Nakakatuwa naman. Kaya sa mga kababayan natin dyan na gusto nang magbakasyon sa Taiwan, nako, sobrang worth it. As in, sobrang ganda dito. Dahil sa bukod sa mura na yung mga bilihin dito, very convenient pa kahit saan ka pumunta, lalo na sa mga transportation nila. Hindi ka talaga basta-basta maliligaw. Kinaganda pa dito is walang traffic. Ang iisipin mo na lang is yung oras mo talaga dun sa gagalaan mo. At isa pa nga sa nagustuhan namin dito sa Taiwan is yung 7-Eleven nila. Kasi andun na halos lahat ng kailangan mo. Amazing! So sobrang convenient nga is mapapawaw ka na lang talaga. Mapapasabi ng, Sana all Taiwan.
Medyo mahaba-haba na rin ang nilakad namin dito kaya nag-decide na kaming umuwi kasi mahaba pa yung biyahe namin pabalik. At inabot na nga kami ng gabi so medyo nag-emote muna kami ng kauntian dito. Thank you so much Chilong sa napakagandang experience na binigay mo sa amin. But don't you worry dahil babalik kami. But for now hanggang dito na lang muna. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!